based on a formula that we have already agreed. Average po. Kasi 300 something congressmen. Tama bang i-assume na mag-a-average sila ng 1 billion bawat isa? 1 billion, Your Honor. Sorry. Opo. On the average, Your Honor, maybe. Yan nga po. So, tingnan niyo po niyo yung lopsided. Tingnan po niyo yung pagkakaya. Pag party list ka, masaya ka na po sa 150. Nagsimula pa po yun, 130. Totoo po yan. Kasi po matagal akong nag-party list eh. Kaya po pag sinabi ng speaker sa amin, o ang para sa inyo, ganito, magsimula na kayong maglista. Nationwide po ang constituency ng party list. Kaya po, magsimula, saan mo dadalhin yung 150 million buong Pilipinas? Kaya po merong isang barangay, sasabihin ko sa kanila, pwede bang 500,000 na lang muna kayo? Kasi paghahatian po ninyo ito. Sasabihin sa amin ng ibang mga barangay kapitan, sa kubeta lang po, hindi na po kakasa ito. Kawawang-kawawa po ang party list. Regular, 1 billion. Samantalang ang distrito po niya lalong-lalo na po kung Batanes. Ilang tao lang ba ang Batanes? Yung Butante yata ron, 9,000 lang ang Butante. Pero meron siyang 1 billion. Ang party list, nationwide ang constituency, masaya ka na sa 150. Ito yung sistema pong mali. Hindi ko malaman paano po rin yung ina-allocate. Yung allocation po ang problema rin po. Yung pong code na 143, USEC, para saan po yun? Magkano po ang nakatoka ron? Pwede pong i-clarify ano po yung 143? Yung pong mga insertions, magkano po yun? Kanina po pinag-usapan natin. Sa Congress, magkano po yun? Sa House of Representatives. Yung House of Representatives, Your Honor, meron yung leadership fund din. Natapos na po tayo doon eh. Yung sama-sama na po doon, nasa 450B na po yun. Pati yung allocable. Yes, Your Honor. Yeah. Ayan po yung... Mr. Bryce Hernandez, para naman hindi naman ako masiro, gusto rin kitang tanungin eh. Kahit sinabi ng chairman nung isang nakaraang pagdinig na na-exasperate na sa'yo, sinabi sa'yo, incredible ka talaga. Kasi hirap mo talagang paniwalaan eh. Pwede mo bang bigyan kami ng estimate sa flood control projects lang, 2023 to 2025, magkano yung value ng lahat ng flood control projects sa Bulacan? Sa distrito mo lang, yung first engineering district. Mabilis pong computation siguro. More or less po, kung 10 billion po yun, ang total na halaga lang po talaga nun is mga 3 billion lang po, Your Honor. Kasi yun lang po talaga yung ginagamit nating pang budget para sa construction po mismo. Sino po ang... Nagbanggit ka kasi ng dalawang kasama namin dito. Ibig mo sabihin, walang mga congressmen na involved? Meron po, Your Honor. Nabanggit ko na din po kanina, Your Honor. Wala kasi ako kanina, pwede mo bang ulitin? Ang sinasabi kong involvement, yung katulad na binanggit mo sa dalawang kasama namin dito, humihingi rin ng porsyento. Opo, Your Honor. 25% po. Sino-sino sila? Si Kong Zaldi ko po. Hindi, sa Bulacan na sinasabi ko eh. Nabanggit mo na si Saldi kanina. Isa mismong first engineering district ng Bulacan. Your Honor, ang kausap po, ang congress po namin doon nung 2020 to 2025, si Kong Boy Cruz. Kaya nga, sila rin ba ay ganun din ang patakaran, kumukuha rin, kagaya na sinasabi mo sa dalawang kasama namin dito? May pag-uusap po sila ni Boss Henry. Alam mo rin yung pag-uusap eh, kasangkot ka rin eh, magkano nga? 30? Hindi po, Your Honor. Ang alam Magkano? ko po, 15 to 20% lang po. Sino-sino sila? Yung congressman po na nung panahon pa yun, no 2022, si
Kong Diche Pancho po, tsaka si Kong Boy Cruz po. 23, 24, 25, sino-sino sila? Yun pong sila po, Your Honor. Sila po ang congressman dun sa panahon na yon, Your Honor. Sino-sino ba yung congressman ng 1st Engineering District? Hindi mo kilala? Yun nga po binanggit ko po, si Kong Tina Pancho po, si Kong Boy Cruz po, saka si Kong Danny Domingo po. Sila po. Silang tatlo lang Sila lang po ang congressman po namin. ng 1st Engineering District. Yes po, Your Honor. So sila, 15 to 20, paano yun? Opo, parang ganun po, nasa 15% po to 20%. Pero yung doon po pumapasok din yung nabanggit po ni Congressman Toby Chanco na meron pong yung mga bumababa po sa lugar nila na wala silang idea, basta bumababa na lang po, doon po yung meron pong parking. So si Congressman Saldico, ilan naman ang sa kanya? Nasa 25% po, Your Honor. 25% ng how much? Kung magbaba po siya, Kanina sabi mo 3 billion, di ba? opo, kung magbaba po siya ng 1 billion, that's 250 million po, Hindi. Your Honor. Sinabi mo na kanina yung total sa 1st Engineering District, 2 billion pesos. 3 billion pesos kamo. Example lang po yun, Your Honor, na yun lang po yung magagastos sa actual construction po, Your Honor. For example na 10 billion po. Pero ang magagastos Ang magagastos lang po talaga sa actual na pagpapagawa ng proyekto is kung 10 billion po yung budget, nasa 3 billion lang po. pwedeng matitira 7 billion. Yun po yung, doon po pumapasok yung mga iba-ibang gastos, Your Honor. Kasama na po yung proponent. Ilan nga yung gastos para sa proponent? Yun ang malaki. Opo, Your Honor. Ilan sa 7 billion ang para sa proponents? Yun po, 25 to 30% po. Magkano nga yun? 2.5 to 3 billion po, Your Honor. 2.5 to 3 billion? Yes po, Your Honor. Opo. Of 7 billion. Hindi po. 25 to 30% of 7 billion. Kaya nga 3.5, 2.5 to 3.5. Your Honor, hindi po kasi, ang titingnan po kung magkano po yung ibinabang budget sa appropriation, for example po 10 billion, kukunin po dun sa 10 billion yung 30% po. So that's 3 billion po, yun po yung proponent po. Sa buo. Opo, Your Honor. So yung proponents, 3 billion. Opo, in short, 30% po kung magkano po yung ibababa. Hindi tayo nagkakaintindihan. Gusto ko kasing makwenta ilan lahat ang napunta sa mga proponents na sinasabi mo. Sabi mo merong congressman, tapos sinama mo si Saldico, tapos meron ka sinabi ritong dalawa sa amin. Ilan ba yon sa kwenta mo? Your Honor, ang congressman po na regular namin, iba po sa party list. Magkakaiba po sila, hindi po sila pare-parehas. Kaya nga, ilagay mo na lang kamo, sinabi mo nga 15 to 20% eh. O ilan sila? 3, 4, 5? Ilan ba? Tatlo lang, bali, regular na congressman po namin 3. Tapos may mga iba, marami pong nagpapababa ng pondo sa amin, Your Honor. Iba-iba po. Hindi lang po, senador at party list. Kaya nga gusto ko lang bigyan mo kami ng idea magkano talaga between 2023 to 25, sinabi ko na sa iyo, ang napunta sa mga proponents lang para magkaroon kami ng idea kung magkano ang nawawala. Your Honor, wala po akong exact figure kasi kung magkano po ang napuntang bobang budget 2022 to 2025. Kaya po nagbibigay po ako ng example na kung ang bumaba po doon is 10 billion, 30% po approximately ang napupunta sa proponent po. Naiintindihan ko yun eh. Kaya nga, kwentahin natin magkano nga lahat ang napunta sa proponents using your own example. 3 billion po, Your Honor. Lahat na? Yes po. Lahat na? Approximately, Your Honor, ganun po. Paano natin ngayon kukwentahin yon? Kasi, alam mo, narinig ko si Chairman
sa isang privilege speech niya, 2023 to 2025, yung pinanalo nyo sa nilustay yung pera sa casino, 2.1 billion yata. Okay? Si Boss Henry po. Hindi, bali sa privilege speech ni Chairman, 2.1 billion na yung inyong pinatalo. Ngayon, sa proponent sabi mong ganyan, 3 billion. Opo, for example lang po yun. Saan yung 4 billion? Ha? Okay lang po ba ipaliwanag ko yung detailed na ano po? Kanina ay mong paliwanag ng detail, ngayon nagpapaliwanag ka ng detalye. Kinukwenta ko lang kasi. Opo. Kahit pa paano natin kwentahin, imposible. Pagkatapos sasabihin, ikaw ang most credible. Habang nagtitingin siya, Mr. Chair, punta ko sa DBM, Mr. DBM, punta natin yung program na yun. Bakit nagpapasubmit kayo sa DPWS ng program? Ba't napupunta? Para saan yun? Sir, di po kami nagpapasubmit. Sila po ang nagsasubmit ng request for chargeable against the unprogrammed appropriation. Sino nagsasubmit? Ang agency, actually sir, the agency ang nagre-request. Sino nga ang agency? In this case, for flood control projects, then of course the DPWS. Kaya nga, pero hindi naman, wala naman sa budget nila yun sa DPWH eh. Kayo naman ang nagmamanage nun eh, di ba? Yes, sir. Oh, Sir, a special budget request, of course, is being submitted by DPWS, who is signed by, of course, the Secretary of the DPWH. We have that request, Mr. Chair. yun na nga eh. Ang sistema nga ang gusto nating korekin eh. Hindi naman mag-a-appear sa budget nila. Bakit sila nagsasubmit sa inyo? Ba't kayo naman tinatanggap nyo? The nature, Pwede naman kasing wala na yung program eh. Yun ang ibig ko sabihin eh. yeah, the nature po kasi ng unprogrammed fund po is during the submission do sa sa NEP, wala pa po talagang list of projects. Being the NEP, or rather the unprogrammed appropriations, Alam na is po a standby namin fund. yun. Do not preach to the choir. Okay, sir. Okay? Ang sinasabi po namin dito, yung sistema kasi dapat nating ayusin. Okay. Napakaraming mali. Ito po, napalitaw na natin. 1 trillion ang taba sa budget. Hindi kailangan. Cholesterol. Kasama dyan yung unprogram. Di ba? Yeah, so ang tinatanong, pwede namang walang unprogram eh, di ba? Kasi kasama sa taba eh. Kung katawan ng tao yun, ang pinoproteksyonan natin sa katawan natin yung cholesterol, hindi ba? Sir? Yes, Mr. Chair. Oh. We leave that to the, of course, wisdom of the Congress, Mr. Chair, because Hindi nga, Of course, the pabayaan left is mo na being yun. Sinasabi ko nga, hindi naman kailangan talaga eh. Ina-address natin ang mali sa sistema. Kasi, uulitin ko sa'yo, hindi man kailangan, kasi ang DPWH kasi, siguro, ewan ko, sa takot nila siguro, baka mamaya guluhin yung kanilang nailatag, bigyan natin ng kailangan may allocable. Nakisama ulit tayo. Oh, may leadership na naman. Kaya po lumulobo ng lumulobo eh. Pagkat itong lumubong ito, itong 1 trillion na to, ang mga proponents po nag-aaway-away dito, alam nila lahat nila na ito ay excess. Ito ngayon ang kanilang talagang nilulusog. Ito yung ipinapark. Ito yung sinasagasa na sinasabi nila. Mr. Chair, iba po kasi naman yung nasa NEP na program
programs kaysa sa program. So iba po yung proseso, what is being proposed by the DPWH, that is with the listing at saka mayroon lang nasa DEP. The program, Mr. Chair, is wala pa talagang listing yun because as the nature of its run, it's a standby fund. So wala pa po talagang listahan po. Ang kaso nga, yung mga proponents ito ang tinatarget, di ba? Okay. So in that case, Mr. Chair, it's not with us, the DBM, because it emanates from the Congress po kung ano yung nilalagay po doon sa nililipat nila sa Yun nga yung hinahanap natin, yung mga proponents. Ito, sinabi na ni Bryce, si Saldico, isa sa promoter. Sinabi rin ng Diskaya, lumabas din ng mga pangalan, 17 congressmen. Nabanggit din si Saldico doon at si Speaker Martin Romualdez. Di umano, sinabit nung dalawa sa kanilang sinabi. Tama? Yes, Mr. Chair. Sa isang araw, pumunta rito si Toby Chanco, si Representative Toby Chanco, isinagaw niya rin ang pangalan ng Saldico at nag-produce yan ng resibo. Napakahaba ng resibo. Dalawang probinsya lang, makikita mo yung pangalan ni Saldico. Halos pangalan niyang nakalagay doon na proponent 13.8 billion pesos. Magtataka ka dito, yung kanyang kumpanya na SunWest, wala man lang dito para umpisahan nating tanungin. Di ba kayo nagtataka kung bakit gano'n? Di ko sinasabi na hindi natin tanungin kung sino-sino. Meron dyan na, anong pangalan mo, Sims ka ba? Merong Diskaya, merong kung sino-sino. Pero yung pinaka-promotor, yung SunWest, na binabanggit ng lahat na, di ba natin siya tatanungin? Yan ang gusto kong bigyan ng diin dito. Wala na yata si Mr. Chair. Sino po ba? Ikaw bang, ano ba? Yes. Mr. Chair, tatawagin ba natin si Mr. Chavit Singson sa susunod nating We will advise that to the chairman. Mr. Chair, kailangan siguro sapagkat siya din ay nagsiwalat. Hindi natin alam kung ano yung nasa likod ng kanyang pagsisiwalat na yun. Pero kailangan natin siguro na pakinggan din yun. Sa makatwid ay inaasahan po natin na sa susunod na pagdinig ay makakasama natin, maimbita natin si Mr. Singson, Mr. Chair. We will advise Senator Marcoleta, the chairman. Yes, Mr. Chair. Ang isa pang, kanina po, ako'y nakikiusap sana, nabigyan ako ng pagkakataon na makapagsiwalat ng saloobin sapagkat nakita ko yung mga iba doon ay prejudicial questions. Kaya nalulungkot ako, biglang nawala yung Justice Secretary, wala man lang naiwan kahit sino sa kanila. Babalik naman yun, alas 2 ngayong hapon, si Justice Secretary, kinuha lang yung sinumpaang salaysay ni Mr. Alcantara. And they will definitely be back here by 2 o'clock. Sana'y makabalik naman siya. Kasi ang isang isusunod ko sana na isang prejudicial issue bago sana tayo magsimula kanina pa. Nauna po kasi ay biglang nabanggit po yung tinatawag na legislative immunity. Na si Bryce Hernandez nga ay, di ba Bryce, nag-request ka pa nga ng legislative immunity? Opo, Your Honor. At ginrant pa nga eh. Ayoko po sanang banggitin o sansalain ang ating Senate President nung nakaraang pagdinig at ating chairman tungkol sa bagay nito. Sapagkat nung araw na yon, ang pinag-uusapan natin ay yung tungkol sa aplikasyon ng mga diskaya. Ayoko pong mabanggit na naman na parang sila na lang ang dinidepensa ko. Magmula po kanina, consistent thing sinasabi ko, yun lang ang tanging paraan na alam ko sapagkat yun lang ang paraan na nasa batas. At ako pa'y napagkamalan na parang napaghalo ko nga po daw yung legislative immunity at saka yung
Witness Protection Program. Sinabi ko po categorically, I know the distinction between these two concepts. Kasi po wala na, ang legislative immunity po ay tinatawag ding parliamentary immunity. Sa akin pong maliit na kaalaman bilang isang abogado, ang parliamentary or legislative immunity applicable lamang po sa mga mambabatas. Kami po, mga senador, mga congressmen. Hindi po applicable sa inyo na mga witnesses. Baka naipagkamali po kasi yung konsepto ng testimonial immunity na sa ibang bansa po ginagawa, yung iba. Pero sa ating jurisdiction, maski sa atin pong mga rules, Mr. Chair, wala pong legislative immunity. Yun nga po yung gusto kong ipaalala para hindi po tayo nami-mislead. Kasi kamukha na si Bryce. Naniwala si Bryce eh. Nag-apply. Mr. Chair, you cannot grant something that was not been validly granted. Senator Marcoleta, I think you can raise that opinion or idea later when Senator Soto will be here and the chairman, Senator Lacson. I believe they can properly answer Yes. your queries. Thank you. I will do that. And the other issue, I think I will have to bring this in the Senate floor this afternoon, Mr. Chair. I'm a little bit worried about the collaboration that the Blue Ribbon Committee and the ICI is now having without defining the limits, the nature and the extent of the collaboration between the ICI. The ICI is Independent Commission on Infrastructure. I do not know how independent they can be if they are dependent on records, on information, or people that we can produce for them. Ayoko pong mangyari, Mr. Chair, na parang ang Blue Ribbon Committee is the investigative arm of the ICI. Parang hindi po tama eh. We're supposed to be on the lookout. Meron po tayong doctrina on separation of powers. Meron po tayong institutional boundaries. Meron po tayong system of checks and balances. Baka po makompromise ito eh. Kaya po gusto kong i-discuss natin in the Senate Hall, not in this committee, kung paano po ang relasyon. Sapagkat yung pong ICI, binasa ko po yung kanilang powers. Parang kailangan gusto nilang makipag-coordinate sa lahat ng pwede silang kumuha ng impormasyon sa Korte, sa Senado, sa House of Representatives, sa Sandigan Bayan. Paano sila magiging independent kung lahat na lang ng ay pinupuntahan nila? I want them to be independent as they are. Sana ipatawag din natin sila, Mr. Chair, para magpaliwanag sila. How can you be independent if you are too dependent on several branches of government? I think Thank you, Mr. Chair. Thank you very much. That all the questions or queries you want to have, Senator Marcoleta. Because if that's it, then we'll have to suspend this hearing and we'll have to resume by 2 o'clock this afternoon.